Victor Wembanyama, LeBron James at Anthony Davis, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Matapos naman ang impressive na performance ni Victor Wembanyama laban sa Phoenix Suns, na kung saan ay nakagawa ito ng 38 points at 10 rebounds, ay hindi naman maiwasan ng isang NBA analyst na si Rachel Nichols na sabihin na maaari nga daw na mas mataas pa ang marating ni Victor Wembanyama kesa kana LeBron James, Shaquille O'Neal at David Robinson. At malupit pa nito ay possible daw na tapusin na ni Victor Wembanyama ang pagtatalo sa pagitan nila LeBron James at Michael Jordan. Alam naman daw natin na naging pro player na itong si Wembanyama at nag-champion na. Nakitang-kita naman daw ito sa kanyang mga ginagawang performance sa San Antonio Spurs. Isa pa ay wala daw nagawa itong sila Kevin Durant at Devin Booker sa number 1 overall pick na si Wembanyama. Sa ngayon kasi mga idol ay may average ito na 20 points, 8 rebounds at 1 assist per game sa 5 laro nito ngayong season. At kung titingnan naman natin ang naging average ni LeBron James noong 2003-2004 season, ay nag-average naman ito ng 20 points at 5 rebounds per game, na hindi nga din nagawa ni LeBron na makapasok ng All-Star sa taon ng kanyang rookie season. At bigo rin itong makapasok ng playoffs matapos silang magtapos na may record na 35 wins at 47 losses. Pang 9 seed nga sila noon sa East. Kaya kailangan pa talagang mag-antay ng ilan pang mga laro bago talaga makita kung consistent ba si Victor Wembanyama sa kanyang performance. Lalo at sa kanyang physical appearance ay mahirap ito na manatili na healthy buong season. Pero kayo mga idol, naniniwala ba kayo na kaya ni Victor Wembanyama na maging mas better player kesa kay LeBron sa kanyang rookie season? Samantalang humanga naman si Anthony Davis sa ipinakita ni Cam Reddish sa naging laban nila sa Orlando Magic. Lalo at first time nga nito na makasama sa starting unit ng Lakers. Dahil na rin sa kawalan ni Jared Vanderbilt, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Taurean Prince at Jalen Hood-Schifino na may mga iniinda pang injury. Na bagamat 8 points lang daw ang nagawa ni Cam Reddish na may 2 out of 7 shooting sa field, gumawa naman daw ito ng big 3 steals at block. At ito nga daw talaga ang ginawa ni Cam Reddish sa naging laban nila sa Clippers. Sinabihan niya nga daw ito na kahit ano pang minuto ang laruin nito, mahaba man ito o maiksi, ay dapat daw ay magkaroon ito ng effect sa game. Sabi pa ni Davis ay naglaro nga daw si Cam Reddish ng may depensa skills at magagandang contest sa kalaban kahit nakakashoot daw ang mga ito. Maganda rin daw ang naging laro ni Cam Reddish na umaatake nga daw ito sa basket. Nasa naging miss dunk daw nito kay Zubac, ay makikita mo daw talaga ang pagiging aggressive dito at yun daw ang kailangan ng kanilang kupunan. Napatungkol din daw ito sa pagkakaroon ng opportunity. Lalo at sa mga dati nitong team sa NBA ay hindi ito nabigyan ng magandang playing time. Kaya hindi masyado na ipakita ni Cam Reddish ang kanyang tunay na kakayahan bilang isang NBA player. Pero itong si Anthony Davis, ay matagal niya na daw alam na talented itong si Cam Reddish simula nang nasa Duke pa lang ito katulad ni Jackson Hayes. Kaya naman pagkakataon na daw ni Cam Reddish na magkaroon ng effect sa kanilang kupunan para tulungan silang manalo. Kaya dapat ay buo lang daw ang kanilang confident at mentality na ready lang daw palagi na maglaro. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni Anthony Davis para kay Cam Reddish. Ang maganda pa dito ay 24 years old pa lang ito. Kaya maganda talaga ang future ng Lakers sa batang ito, na panigurado dahil kana Davis at LeBron ay mas lalo pa itong mag-i-improve. So hanggang dito na lang tayo mga idol. At huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe bilang pagsuporta.